Mga ka-nice people, sisidling ako ng mga talong at saka yung kamyas, saka itong bell pepper. Hatiin natin yung ating mga talong. Ito naman ang ating kamyas para matanggal natin yung mga buto-buto. Kita nyo yan o, may buto. Ito namang si bell pepper, ginaganito. At sila'y ipunla na natin. Magpunla na tayo. Ito tayo magpunla. Gagamitin natin na lupa yung carbonized rice lang. Kasi dito, safe naman yung tayo sa insekto. Amazing! Dito talong, kamyas, dito yung ang pagtatanim ng bell pepper, gaganituhin na lang natin, no? Kasi lulubog naman din yan. Didiligin natin ito ng tubig, eh. Then, dito naman yung eggplant, talong. Ito naman yung kamyas. Mga ka-nice people, tapos na tayo magtanim. 5 days na tubo na sila. Or depende, minsan 3 days, minsan 1 week. Tingnan natin ito. Pero didiligin lagi natin ito. Mga ka-nice people, yan. Okay. Ito na yung ating update. Ayan, nasa gitna pang natubo sa ating sinisidling. O, update tayo ulit pagka tayo na ay magtatanim. Yung sumibol, talong, yung bell pepper, isa-isa lang muna. Yan ang kamyas. At 3 hilera. Ito yung kamyas. Ito ay 1 week na. Kaya 3 inches na. 3 inch. Din at saka yan ang ating bell pepper, mga talong, eggplant. I-sprayhan natin. Ang tubig lang naman yan, mga ka-nice people. Ganyan ako magdilig kasi pagbuhusan kasi natin ng tubig, mabubuwal yung kanilang puno. Ganyan ako magdilig sa seedling kasi mabubuwal yung kanilang puno. Ganyan pa kasi yung kalamyas natin, medyo lukdo-lukdo pa nila yung ano eh. Paglabas na siya ng dahon at dilig-diligin natin ng ganyan. Ganyan ako magdilig ng mga seedling para hindi masira yung kanilang puno. Pag ang idilig natin kasi buhos ng sa tabo, masisira yung kanilang puno. Yan mga ka-nice people ay 1 week pa lang sila. So, antayin natin at mag-update tayo. Ganyan sila ka-healthy ngayon. Hello mga ka-nice people. Ang ating gagawin ngayon ay magtatanim na ako ng aking mga sinisidling na yung tinatawag ng bell pepper at saka eggplant kasi dumami na sila at saka dapat iripat na sila. Ngayon, ang gagamitin natin ng mga materials ay nandito sa harapan ay kagaya nito, itong mga plastic bottle na recycle. Umpisahan natin, ipapakita ko lang sa inyo kung alam ko na simple lang at alam nyo kung paano na ito gawin. Kasi kadalasan mga nakikita nyo na sa mga video na parami yung bell pepper at saka
eggplant. Kaya kailangan na ireripat ko. Mga ka-nice people, mag-umpisa na tayo maggupit-gupit. Ito na yung materials natin gagamitin at tatanggalan natin ng ganito. Hinihingi ko lang sa aming kapitbahay. Bait ang aming kapitbahay, nagbibigay ng plastic bottle na recycle. Unang-una pala, ito ang gagawin natin ay bubutasan natin ang dulo. Ganito. Pwede lang naman ay butasan natin ang dulo. Ayan, ganyan. Ganyan. And then, dito naman tayo magbubutas. Ikakat natin itong dulo. Itong ilalim, nakaganyan. Ikakat natin ito para dito tayo maggawa ng butas. Ay, ganito mga nice people yan. Yung aking gagawin, ito yung ating pagtataniman. Then magbubutas ako dito sa tagiliran. Ito na butas. Din maliit lang na butas. Din ito may butas. Mga ka-nice people, ito yung ating isisidling na. Ito yung mga 3 weeks na. Kailangan siya ay maripat na. At mahaba na sila. Itong bell pepper at saka eggplant. At saka yung kalamyas at maliit pa. Ito yung ating iriripat ngayon. Kita ko lang sa kanila na kung paano ako maggawa ng tali. Sinusuot ko dito kasi nilagyan ko na ng butas. Ayan. Yan. Suot dito. Ganyan. Oh. Ano lang naman to mga sintas ng sapatos. Lalagyan natin ng maliit na bagay para hindi lumusot yung ating binubuhol na kagaya niya, no? Minsan, yan, ganyan. Para hindi lumusot yung ating buhol na
Pinabuhol na. Yan, ganyan. Oh. Ganyan, oh. Din dito naman sa kabila. Ganyan. Ganyan, oh. Oh. Ayan. Medyo lumiit yung kabila kasi sobra ko ang putol. Pero okay pa rin yan kasi gaganyan naman yan. At least mayroong hawakan. At dito natin isasabit ang ating halaman. Ganyan. Ganyan yan, no? Sasabit ba? Yan. Then, pwede na ako maglalagay na tayo ng carbonized risal. Ayan. Kakaunti lang ang lalagay natin. Konti. Konti. Ayan. Oh. Ito yung butas. Then, dito muna natin. Kukuha tayo ng ito. Wow! Ay, wow! Ang laki! Ayan, nakuha ko. Dito ko ilulusot. Ayan, bahay-bahay. Ayan na. Lalagyan natin ito ng mga pataba, mga patting mix, dagdagan ng swell mix. Ayan, isabit muna natin dito ang ating nagawa. Mayroon pa ng isa. Uy. Yan, hahanap tayo ng mataba na seedling, yung mataba na eggplant. Yun. Na may dalawa. Pero ibalik ko ito. Tatanim ko ulit. Isa lang ang itatanim ko kasi malaki na sobra. Then, gaganyanin para matabunan yung kanyang ugat. Then, ang pagdilig muna dito ay patak-patak lang. Ayan, ganyan. Sabit muna natin ulit. Maglagay na naman ako ng carbonized risal. Yung sunog na palay, ka-nice people. Maganda ito kasi safety sa yung carbonized risal, safety sa mga pesticide, hindi bubulatihin at saka hindi kakainin ng mga mealybugs at hindi kakainin ng mga uod yung ating garden. So ito na mga ka-nice people, kukuhanin ko yung ating sinasabit. Ayan. At ito'y dadalhin natin sa labas. Doon sa labas pa nito, lalabas tayo ng ating kubo. Kasi may kubo din akong ginawa doon sa labas.
doon ko to isasabit. Ito sila. Ayan. Palapitan natin ng kaunti. Iyon. Ito. At saka ito. Wow. Ayan. Napakita ko lang sa inyo aking ginagawa. Pero napakadami na doon sa labas kong sinisidling dito sa ating hanger pot na recycle. Dito nilalagay yung mga potting mix dito sa loob at yung mga soil mix, mga pampabunga, pampabulaklak dito na ilalagay at didiligan ng patak-patak. Update ko na lang kayo mga ilang week ngayon. Mga ka-nice people, ito na yung aking tinanim nung nakaraan. Mga 1 week na. At ang halaman pag sobra naninilaw, medyo yellow-green, ibig sabihin doon ay nasubrahan ng potting mix, yung pataba. Kaya medyo nasubrahan ko ata ito. Mga ka-nice people, ito at parang malapit na siya mamumulaklak. At saka ito, masarap ito sa ating araw-araw na pagkain. Ang eggplant ay napakasustansya niyan at saka nakakabusog din at haluan natin ng egg. Kaya eggplant. Yung mga potting mix nila, ayan. Yan ang potting mix. Ano po yan? Yung potting mix, yung carbonized risal at saka nilalagyan ko ng mga feeds na pagkain ng manok. Kaya mayroon akong mga manok doon na mga bantam, ay sila yung mga dumi nila. Siyempre pagka may napulot ako, nilalagay ko dito. Mga ka-nice people, i-update ko kayo pag malapit na sila mamulaklak ulit. Mga ka-nice people, dito muna tayo magtatapos at huwag niyong kalimutan i-subscribe ang YouTube channel Erna Macog at mag-comment kayo sa aking mga vlog, mga ka-nice people, at subscribe nyo, pindutin nyo ang notification bell para naman kayo updated sa aking mga sa susunod na vlog. Bye bye, God bless you all.